Ako nagapanginbulahan sa tanan nga mga tagpalamati sa sining mensahe. Dalyawon ng Dios for the opportunity He has given us to join together to study His Word. The title of this message is a very simple one and entitled Being Firm Against Insult and Discrimination. Ang teksto nga dapat naton pamalandungan, makita ini sa Mateo Kapitulo 15, mga versikulo 21 tubtob sa 28. Akon siya pagabasahon si ligaynon nga pinulungan nga nagasiling. Kag naghalin didto si Hesus, kag naglikaw pa ginsakpan sang Tiro kag Sidon. Kagyari karon, isa ka babae nga kananhon nagguwa sa sadtong duog kag nagsinggit. Kaluy ako o Ginoo, anak ni David. Ang akon anak nga babae ginasakit sing tama sing yawa. Apang wala siya nagsabat sing isa ka pulong. Kag nagpalapit ang iya mga gintuton-an kag nagpangabay sa iya nga nagasiling. Pahalina siya kay nagasinggit siya. Pahalina siya kay nagasinggit siya. Sa aton didto sa ulihi, nagsabat siya, ako ginpadala lamang sa mga karnero nga nadula sang panimalay sang Israel. Apang nagapalapit siya kag nagyaob sa iya nga nagasiling, Ginoo tabangi ako. Kag nagsabat siya, hindi nagakaigo nga pagkuhaon ang tinapay sa mga anak kag ipilak sa mga ido. Ang babae nagsiling, matuod Ginoo, walay sapayan ang mga ido, nagakaon sang mga usik nga nagakahulog sa latok sang ilang mga agalon. Niyan si Hesus nagsabat sa iya, O babae, pagkadako sang imo pagtuo, pagahimuon sa imo suno sa imo luyag, kag nag-ayo gilayon ang iya anak nga babae. Akon kamo ginapangabay sa pagduko sa ngaton mga ulo samtang ako magapangamuyo sa pagpangabay sa amblang espiritu sa paggiya sa aton nga pagtuon. Magapangamuyo kita. O Dios nga labing balaan, samtang kami magaukay kag magatuon sa mga pulong, akon ginapangabay ang imublan nga espiritu nga magapakiupod sa amon. Sa paghatag sa amon sing kaalam, nga ini nga pulong magatudlo sa amon sa dalanon, nga nagakaigo, nga may kasiguruhan amay sang imo pagbaton kapag sabat sa amon mga pagpangamuyo. Pakamayo ay ning mga pulong, ipabatyag sa akon amay nga ako lamang isang manughambal, apang ikaw mga pulong nga gawa sa akon mga bibig, sa ngalan ni Jesus nga amon personal maluluwas. Amen. Ang teksto nagapahayag nga ang senaryo amo, mayara isa ka babae nga kananon. Ini nga babae nagapahayag sa mga bersikulo nga may isa ka bata nga babae nga nagamasakit tungod sa pagsakit sa iya sang malaot nga espiritu. Bot silingon, she was possessed by the devil. Kag kung imo matan-aw mga kauturan kag mga kabyanan si Ginoong Hesus, nag-agi sa sini nga duog. Ang rason ni Ginoong Hesus nga nag-agi sa pagbisita sini nga duog tungod kay nakahibalos siya nga mayara si mga katawhan nga nagakinahanglan sa iya nga bulig. Nag-agi siya sa tunga sining lugar nga ginatawag Tyre and Sidon. Tungod sining sitwasyon sa among babae nga nagakinahanglan sang iya nga pagbulig. Kag ay ni nga babae, the only hope she has is to have Jesus to heal her daughter. Nakabati siya na nungod sa kay Ginoong Hesus, sa gahom ni Ginoong Hesus sa pag-ayo sa mga pamalatian, kag sa nagalinlain nga mga balatian sa sosyudad. Nakabati man siya nga si Ginoong Hesus nagapangtabog sa mga malaot nga espiritu nga nagasulod sa mga katawhan. Kag ini nga babae nakabati
nanungod sa kay Ginoong Hesus the only solution for her problem. Kag saya pangunauna nga the only reason that I need to talk and to see Jesus is to have healing for my daughter. Sa pagkametod, mga kauturan, kung mo mabasa, balikan natin sa pagbasa mga bersikulo 21 kag 22, nagasiling, kag nagalin didto si Jesus, kag naglikaw pas sa ginsakpan sang Tiro, kag sang Sidon. Bersikulo 22 nagasiling, kag yari karon ang isa ka babae nga kananhon, nagwa sa sadtong duog, kag nagsinggit, kaloy ako, o Ginoo, anak ni David, ang akon anak nga babae ginasakit sing tama sing yawa. Mga kauturan kag mga kabyanan aton makita, aton ma-imagine, ang pinakadako nga kinahanglan sini nga babae, amo ang pag-ayo sa iyang anak. Ang pag-free sang iyang anak nga babae gikan sa dominyon sang mga yawa. Kag the only hope nga iya maangkon ini, pinaagi kay Ginoong Hesus. Suno sa among record, ang babae nagkadto na sa kalinlain nga mga manugbulong sa ila. Sa iya mga Diyos, kag sa kun anuman nga mga Diyos nga iya ginatuan, apang wala gid, suno sa among account, wala gid na angkon ang kayuhan nga iya ginahuna-huna nga maangkon. Kundi si Ginoong Hesus gid lang ang iya amo nga hope nga maabot ini ang pag-ayo sang iya nga bata. Mateo Kapitulo 15, versikulo 23, nagasiling, apang wala siyag magsabat sing isa ka pulong. Apang ang Dios wala nagsabat sing isa ka pulong. Kag nagpalapit ang iya mga gintutunan, kag nagpangabay sa iya. Nga nagasiling, pahalinas siya, kay nagasinggit siya sa aton sa likod. Imo tanawon ang senaryo mga kabyanan kag mga kauturan nga ini nga senaryo nagpakita nga sang si ining babae nga kananhon nagasinggit sa kay Ginoong Hesus. Wala nagsabat si Ginoong Hesus sa iya. Wala siya gin sapak. Wala gin pamatian ang iya pagsinggit. Kag bisan pa ang mga gintutunan nagpalapit sa kay Ginoong Hesus kag naghambal sa iya nga ining babay pahalinon sa iya sa ila likod. Kay tama kagahod nga nagasinggit. Apang mga kauturan kun aton tanaon, ang Biblia nagapakita sang hindi subong sini. Si Ginoong Hesus sa aton nakilala sa Biblia nga nagapahayag nga kung ano nga tao kag kung sino nga tao magpalapit sa iya, siya nagabalikid gid sing taman kag nagahatag sa nagakaigo sa ginakinahanglan sa mga tao. Apang sa sining account nagapahayag that Jesus doesn't say any word to this woman. Wala niya gid sapak. Kag bisan pang magitutunan laglisin siya pa sa iya nga pahipuson ini nga babae kundi palayo ini nga babae. Amo bala sina nga klase sang Dios ang aton pagkakilala kay Ginoong Hesus. Dios nga feeling na akon kun imo tan-awon ini nga account makasiling ka nga Dios he was a God who is a insensitive God. Ngayon nagidabatian ang pagsinggit sini nga babae nga bisan pagani ang mga gitutunan na disturbo tungod sa iya nga pagsinggit. Kung mo tanawon mga kauturan kag mga kabyanan ang record nga makita naton sa Exodus Kapitulo 34. Nagasiling ang Exodus 34 versikulo 6 nga our God ang aton Dios, Dios nga maluluyon, Dios nga mahina, hindi dali-dali maakig. Dios nga mahigugmaon. Kag Dios nga matinumanon. But then, why is it that He never say any word to this woman when this woman shouted for help? Agbisan pang iya magitutunan, she was discriminated because of her noise. Apang mga kauturan aton tanawon sini kaigo kung ano pagid ang dapat naton pamalandungan sa sini nga teksto.
versikulo 23. You see here, nga sang ang mga disipulo nakabati nga nagagahod ining babaye, nagpalapit kay Ginoong Hesus ka nagpabalo nga Ginoong Hesus ano ning mayo pahipuso naton o kani palayo naton ining babaye. Imo makita nga ang ini nga babae consistent sa iya pagpangabay sa Ginoo. Nga nagapangayo, Diyos ko, buligi ako nga akong anak nga babae, ginadisturbo kung ginasakit sing tuman, sing mga malaot nga espiritu. Apang mga kauturan, ang mga disipulo ni Ginoong Hesus nag-discriminate sa iya kung nagtabog sa iya. Kag, imo makita diri nga ang babae persistent sang iya kaugalingon. She insisted herself nga nagpangayo pagid sing tuman nga bulig sa Dios. Kung imo tan-awon mga kauturan, ang mga bersikulo 24 tubtob sa 25 nagapahayag diri nga nagsabat siya. Si Ginoong Hesus nagsabat sa iya, ako ginpadala lamang para sa mga karnero nga nadula sa panimalay sang Israel. Nga aman, nga para lang sa karnero sa panimalay sang Israel. Tungod ini nga babae hindi sakop sa panimalay sang Israel, kundi isa siya ka Canaanan woman. Nagapahayag mga kauturan, versikulo 25, apang nagpalapit siya kag nagyaob sa iya, nga nagasiling, Ginoo, tabangi ako. Ini nga mga pinulungan nagapahayag that she was persistent. He insisted herself even if the disciples tried to throw her out. She insisted to came to Jesus and presented her need. Aton tan-awon mga kauturan sing dugang kanami sa mga bersikulo kun imo tan-awon nagsabat si Ginoong Hesus, hindi nagakaigo nga pagkaunon pagakuhaon ang tinapay sa mga anak kag ipilak sa mga ido. Imo tan-awon mga kauturan kag mga kabyanan nga bisan pa sa tunga sang iya kinang pagpanginahanglan, sa tunga sang iya pagpangabay sa kay Ginoong Hesus, sa tunga sang iya nga pagluhod sa tubangan sang Dios, ang Dios mismo, si Ginoong Hesus mismo nagpahayag nga hindi bagay nga ihatag ang tinapay sa mga ido. In short, gintawag siya ni Ginoong Hesus bilang ido. This is a form of discrimination. This is a form of telling her that she is not the one to receive the blessing of Christ. But then, mga kauturan, kung imo tan-awon sa nagasunod nga mga bersikulo, nagasiling niyan si Hesus nagsabat sa iya, o babay, before sina nagasiling siya. Ang latok sang ilam mga agalon. Niyan si Hesus nagsabat sa iya, o babayi, pagkadako sang imo pagtuo, nga man anong iya ginhambal. Nga nagsiling siya, bisan pagani ang usik sa mga nagakaon nga agalon dira sa lamisa, mahulog sa dalom sa duta, ang ido makakaon. Nya bisan wisik na lang tani. In short niya, bisan wisik na lang sang pagkaon, sang mumho nga madagdag tani, nga blessing halin sa imo, ang bisan usik na lang ang akon maangkon, akon gyapon maangkon ang kayuan sang akon nga anak. Pagkadako nga pagtuo sini nga babay. And notice what Jesus said. And Jesus says, niyan si Hesus nagsiling, nagsabat sa iya, o babae, pagkadako sang imo pagtuo, pagahimuon sa imo suno sa imo luyag. Agang mga dinalan nagasiling, kag nag-ayo gilayon ang iya anak nga babae. What a wonderful message sa aton sini nga tinyon. But then aton tutukan mga kauturan, what and why people discriminate? What if people will discriminate you? What if somebody will discriminate you? But why do people discriminate? Why do people look down at others? Kung imo tan-awon ini nga mga pinulungan, imo makita nga ang babae gidiscriminate bisan pa sa mga
tumuluon ni Ginoong Hesus bisan pa sa magitutunan sang Dios. Nga man, what is the focal issue of discrimination? Aton tanawon mga kauturan, one of the author by the name of Gilbert Osefsky, in his book entitled The Burden of Race, nagasiling siya sa sini nga mga dinalan nga mga libro. Nagpakita sa sini nga libro nga if you are tall, kung ikaw mataas, people will discriminate you. Much more when you are short. Na-experiensyahan tani mga kauturan, kaya nga aton height amugin man lang sini, bisan pa mag-abot ka kisa sa basketball court, kabalo man ka magsut pareho sa ila, pero ma-discriminate ka gid. Kay piliun nilang taas-taas pa sang sa imo. When you are short, people will discriminate you. Much more when you are thin, kung niwang kayo ka, people will discriminate you. Tawgon ka sa inilonggo nga pinulungan wangkig. O kung sa kinanto nga pinulungan diri sa Bacolod, kulasisi. O kung kulakig, niwang. People will discriminate you. Much more when you are fat, nga tambok kayo ka, kadlawan naman ka sang tao tungod sang imo pagkatambok. Much more mga kauturan atong tan-awon pagisuga, kung ikaw puti naman kayo, ang mga itumon nga mga tao, mga brown kayo nga mga tao will discriminate you because you are so white compared than them. What else? Aton pagidugang sa what if you are brown? People still will discriminate you. What else? What if dako imo mata? O kon buslo imo mata? O kon nagamudlo ang imo mata? People will still discriminate you. Ano pagid mga kauturan sing dugang? Bisan pa kung ang imo mata pikot naman kaayo, people will still discriminate you. Kung akon maayo ka man mag-English, kadlawan ka man, discriminate ka man sa ay English ka di. Kung hindi ka naman kabalo mag-English, ay naano nga tao, hindi ka kabalo mag-English. People will discriminate you even in a very simple. Kung wala ka naman iniskulan, ay nag-intra-intra ka di nga wala man ka imo ya tinapusan. Kung damo naman iniskulan, ari naman ang damo iniskulahan. People will still discriminate you. Kung ikaw naman manggaranon, same thing, people will discriminate you. Ay, hindi ka di mag-intra sa amon kay mga pigado kami di. Kung ikaw naman mga pigado, ay, hindi ka di mag-intra sa amon kay pigado, kaya man kayo. People will discriminate you. Why do people discriminate you? Kung sa pagbato nimo sa kay Kristo bilang person nga maluluwas kang mangin membro sa ka-iglesia, people will discriminate you. Ay, Adventista ka na, hindi ka na kakaon baboy, hindi ka na dapat magupod sa amon. People will still discriminate you. Why do people discriminate? Nga naga-discriminate siya. Nga ginadiscriminate ang tao. What is the root cause of discrimination? Tungod ini sang gahom kag bugal nga yara sa tao. Kung ang tao may gahom, ang iya naman nga gahom gamito niya sa pag-discriminate sa mga tao nga raubos sa iya. Kung ini nga tao bisan wala pa gahom, bisan wala pa sing katungdanan nga madako, apang bugalon, he will still discriminate to those people who are higher or even to those people who are in a lower class. People still discriminate. Kung naton tanawon mga kauturan, record sa balang nga kasulatan, isa ka tawo nga may gahom kag bugalon nga gindescribe sa Isaiah kapitulo 14 bersikulo 12 hasta sa 44, wala na sing liwan kundi si Lucifer. Si Lucifer, siya may gahom tungod siya ang gintawag nga the highest among the angels in heaven. He was the leader. Apang bugalon sa iya kaugalingon, 5 ka beses ang iya gindescribe dira sina nga mga dilan Isaiah kapitulo 14 bersikulo 12 hasta sa 14, 5 ka beses ang iya ginhambal nga ako mangin ako. Ay, bugal mga kauturan. Amoy na ngakon sa aton pag-alagad, yara sa aton ng gahom, gamiton naton sing nagakaigo. Kagang bugal naton sa aton kaugalingon, aton isikway agud kita mangin takos nga tumulo kag tinugyanan sang Dios.
The disciples of Jesus discriminated this woman. Bisan pa sa amo nga record nga gindiscriminate ang babae, apang sa gihapon siya nangin persistent sa pagpangabay sa Ginoo. Ano ang gamot sini nga ginhalinan sa pagdiscriminate sang tao? According sa kay Gilbert Osifsky, the root cause of discrimination is man's superiority complex against his brother. When a person feels that he is superior than the other, there's a great tendency to discriminate the other one. Kung nabatsagan niya nga siya na amo ang pinakamaayo, dako ang tendensya nga atong daw pananaw niya nga daw hindi maayo, iya i-discriminate kag iya ipakaubos. Mga kauturan, abyan kag mga kauturan. Sa sini nga kalibutan, kung nimo makita ang record sa Juan Kapitulo 17, mga versikulo 15 hasta sa 17, nga nagapakita kung daw ano kahigko ang aton kalibutan nga ginapuy-an. Nga si Ginoong Hesus mismo sa iya nga pagpangamuyo antes ang iya nga pagkalansang dito sa cross. Nagpangamuyo siya nga nagasiling ako, wala nagapangamuyo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundi tipigan mo sila gikan sa malaot. Meaning to say, ini nga kalibutan nga ato nga ginpuy-an, malaot nga kalibutan. Kag sa kalauton sini nga kalibutan, ang Dios si Ginoong Hesus mismo nagpangamuyo nga dili kita kuhaon sining mahigko nga kalibutan kag siparahon, kundi ang iya pangabay. Versikulo 17, pakabalaan na sila sa kamatuoran, ang imupulong amo ang kamatuoran. Bisan pa sa tunga sa kahigko sini nga kalibutan, sa tunga sa mga pagdiskriminar sa mga katawan sa sini nga kalibutan, we need to be persistent in calling the name of Jesus. Kay si Ginoong Hesus gid lang ang makasabat sang aton mga pangabay saya. There are times when some people around you will discriminate you. Dumduma mga kauturan. Si Ginoong Hesus, maluluyon nga Dios, matinatapon kag mahigugmaon nga magahatag sang aton mga panginahanglan. Maybe some of us here experience the same experience as this woman of Canaan experience. Nga naka-experience siya sa pagdiskriminar gikan sa mga gintutunan sang Dios. Ang advice naton sa sininga tinuon mga kauturan, don't be discouraged. Don't be discouraged. Go on. Look to Jesus. Ask to Jesus. Believe in Him. And shout, telling Him that you need Him in your life. Kay bisan pa, kung kisaw wala sing pulong nga nagagwa sa iya mga bibig, suno sa aton ginbasa sa bersikulo mga 1. But then, in His heart, and in His mind, He is looking for our needs. Nagatanaw siya sang aton mga panginahanglan, kag siya bisan pa nagakabalaka pa sing tuman sa aton sang aton mga panginahanglan. Busa sa sininga tinuon, gusto na kon ipaabot sa aton tanan. Sa tanan-tanan nga nagapamati sini nga programa, sini nga mensahe. Bisan pa ang kalibutan magadiskriminar sa aton, bisan pang aton mga utod sa iglesia magadiskriminar sa aton, bisan pa mismo ang aton mga leaders magadiskriminar sa aton. But let us not forget, my friends, don't be discouraged. Kay si Ginoong Hesus, suno sa iya tagipusoon kag sa iya pangunahuna, siya nagakabalaka sa aton. Kabay ang Dios magapakamaayo sa aton. Be firm against insult and discrimination. Ang Dios magapakamaayo sa sininga tinuon.